Alright mga kawan, it's a beautiful day today. It's Monday. Alright mga kawan, Monday na naman. Parang kailan lang, no? Parang ilang araw lang, no? Tayo naman nga, parang isang tulog lang, tapos Monday na agad. Ang bilis kawan, ang bilis talaga. Pero ganun pa man kawan eh. Kamusta? Gusto ko muna kayong kamustahin sa mga biyahe ninyo. Kamusta ba kayo? Nahirapan ba kayo sumakay? Nahirapan ba kayong mag-commute? Dalawin kung sino man ang gusto nyong dalawin. Nahirapan ba kayong mag-asikaso ng mga gusto nyong asikasuhin? Anyway, yun nga kawan eh. Happy Monday. Siyempre, umpisahan pa rin natin ng good vibes. Masayang positibong pag-iisip ngayong araw na to. Tanggalin natin ang mga lungkot, yamot at mga galit sa puso natin. Umpisahan pa rin natin ang magandang pananghalian, ang Monday natin. Sabi nga daw nila kawain, tumawa lang daw tayo ng tumawa at gumiti nga lang daw tayo ng umiti kahit maraming problema. Pero wag ka naman tumawa ng tumawa kapag mag-isa ka lang, no? Mahirap naman yun. Baka mapagkamalang kang may sakit, no? Mahirap naman yun. Tumawa ka na mag-isa, no? Anyway, hello sa inyong lahat mga kawan. Happy Monday, everybody. Hello sa'yo, Axel Nantes. Hello sa'yo, good day, yan ang sigat nating artist na tropa ngayon. Madaming racket yan eh. And hello rin kay aming tab, Rosalie Superable. Ang ganda naman ang pangalan nito, Superable. No? Hello rin kay Minorca Alimpolos. Yan, happy viewing right now. Hello sa inyo mga kawain. Happy Monday, no? Alam ko Monday daw natin kawan, sabi nga daw nila, karamihan, kapag naumpisahan daw ng bad vibes ang Monday natin, dire-diretso na daw yan isang buong linggo. Kaya nga daw ang mga negosyante mga kawan, hindi daw nagbubukas ng business kapag Monday. Tuesday na daw kagad. Kaya dapat tayo kawan, Monday pa lang nakangiti ka na at dapat masaya ka na. Diba? At ganyan na yung mga tawa mo kagad kawan, yung mga ganyan tawanan, no? At syempre dapat kawan na isipin mo na kagad ngayong araw pa lang ngayon na Monday, maging productive ka na kawan para isang buong linggo, alam mo sa sarili mo na magiging productive ka, no? And hello sa'yo, Axel, na ulitin ko, miss you to brody, and happy Monday everybody. Alam nyo kawan ang ganda ng topic natin ngayong araw na to tungkol to sa mga puso. Mga kawan tayo na bumabalik yung mga taong iniwanan nila at minamahal nila dati. Kaya nga sabi dito kawan sa ating topic for today, gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sa'yo. Gamitin ang utak para alagaan ang sarili mo. Baka kasi ikaw ay marupok, yung taong nanakit sa'yo, yung taong nagpahirap sa'yo, yung taong bumabalik na naman sa'yo, na yun ang nagbigay ng trauma at pahirap sa'yo, pilit mo na lamang pinapasok sa puso mo kasi marupok ka. And hello rin sa aking malapit na kaibigan na nakikinig ngayon, si Nico, no? Nico de la Cruz, ang creator ng mga lyric video ni Kuya Glock 9. No? Congrats sa'yo, brady, I love you so much. Nico talaga, nanonood pa yung idol ko. Hello rin kay Direk Yan Tayo TV. Mega loud shoutout po sa inyo. Roseanne, Gabilaw, Ramos, hello po sa inyong lahat. Yan. And hello rin po sa mga 1FM radio listener natin from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi at San Vicente, Palawan. Mga kawan, nalikan at maipagkwentuhan, kulitan at hulawan ngayong araw na to. At hello rin, syempre mga kawan, sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa 1FM.ph, syempre sa 1FM Facebook page at syempre sa 1FM YouTube page natin mga kawan. Alam nyo kawan ito maganda to. Lagi ko to sinasabi lagi sa inyo na gamitin ang puso at isipan. Eto nga kawan natin kawan. Nako, napakarupok at napakadali mapaniwala ng taong minamahal niya. Ikaw ba kawan, isa ka rin ba sa mga tao na hindi mo na pinag-iisipan, hindi mo na ginagamitan ng puso, hindi mo na ginagamitan ng utak, yung mga bagay-bagay basta ka lang nagdedesisyon? Wala na, yung kung ano ulit yung maramdaman mo lang,
yun na yun, pero hindi mo pinag-isipan, o kaya kung ano lang yung naisip mo, pero hindi mo naman naramdaman, hindi mo inilagay sa puso mo yung mga bawat desisyon mo, ginawa mo na naman. Alam nyo kawan, lagi kasing kahit ako kawan napatunayan ko sa sarili ko na ang puso at isipan kailangan natin pagsabayin. Kailangan natin mag-function na bago kang mag-isip, kailangan di na mamumuna kung tama pa ba yung mga ginagawa mo. At syempre, kung dinadama mo na tama ba yung ginagawa mo, pinag-iisipan mo din kawan. Hindi lang naman sa pag-ibig, hindi lang naman yan sa mga puro relasyon kawan na pumapasok, kundi pasok din yan sa karera ng buhay mo, kung nag-aaral ka ngayon, kung nagtatrabaho ka ngayon, para sa pamilya mo, para sa sarili mo kawan. Kasi unang-una kawan, bago ka magmahal ng iba, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Yun ang pinaka-the best kawan. Kasi may mga tao talaga at pumapasok sa relasyon kawan na hindi pa nila kompletong mahalin ang sarili nila, hindi pa sila buo magmahal, nagmamahal na naman sila ng iba, bumubuo sila ng iba, ayun, nasisira lang din sila parehas. Diba? Ang mahirap kasi dyan kawan, may mga taong gustong magmahal na magmahal pero hindi naman nila minamahal pa yung sarili nila. No, kaya sila nagmamahal ng ganun para may magmahal sa sarili nila. Yun ang nagiging conflict at nagiging mali kawan eh. Yun ang nagiging maling thinking lagi natin na kapag hindi ka minamahal, kapag nararamdaman mong wala nagmamahal sa'yo, kailangan maghanap ka ng taong magmamahal, ng taong magko-comfort sa'yo. Pero kawan, ako para sa akin hindi naman masama na maghanap ng taong makakaramay mo at bubuo din sa'yo. Pero kailangan, make sure mo din sa sarili mo na kaya mo na ring tumayo sa sarili mo. Hindi naman kasi pumapasok sa relasyon dapat na para buuin ka eh. Kailangan pag pumapasok ka sa relasyon, kilala mo na rin yung sarili mo, alam mo din yung flaws mo, at alam mo rin kung paano ka makikipagrelasyon. Para hindi kayo masaktan, wala mga trust issues, hindi toxic ang magiging relasyon nyo. Kaya nga sabi nila, gamitin daw ang puso para alagaan ang taong malapit sa'yo. At gamitin din ang utak para alagaan ang sarili mo. Kaya kawan, ikaw ba? Pinag-isipan mo ba na alagaan muna ang sarili mo bago ka mag-alaga ng iba? O baka nag-alaga ka ng iba para alagaan ka din niya. Kaya kawan, nalikan at maipagkwentuhan sa akin ngayong araw na to sa 0998-9619711. At syempre mga kawan, i-drop nyo na rin mga kawan ang inyong mga kwento ngayong araw na to at mga komento sa ating topic mga kawan. Nalikan at makipaghugutan ngayong araw na to. Ano ba mga hugot nyo ngayong Monday hugot? Lil Vinci May Chinito Boy Kwento 1 sa 1FM. At syempre mga kawan, hello rin sa mga kawan natin na nakatuto ngayon. Happy Monday po sa ating lahat. At happy Monday din po sa mga kawan natin from Tarlac mga kawan. Na number 1 pa rin tayo dyan. Ito nga mga kawan, sabi nga dito ng isang kawan natin, sabi niya dito, DJ Lil Vinci, minsan ang sinasabi ng isip, iba din sa nilalaman ng puso. Kaya pati damdamin nalilito. Hindi malaman kung alin ang dapat sundin. Ang isip ba nagsasabi ng dapat o ang pusong nagmamahal ng tapat? Oo nga naman, no? Ganda rin to, no? Ano nga pala nagsasabi ng dapat? Ang pusong nagmamahal ng tapat, no? Minsan kasi kawan, alam mo, tapat naman talaga yung nasa puso natin. Kung ano yung gusto nating gawin, anong gusto natin na patunayan sa taong minamahal natin. Pero kasi minsan kawan, kung susundin mo lang ang puso mo, minsan maraming tukso at nababago ang pag-iisip mo. Kaya dapat, sabi nga daw nila, kung handa ang puso mo magmahal, handa ang puso mo pumasok sa isang relasyon, dapat handa rin ang utak mo pumasok at magmahal sa isang relasyon. Kasi kawan, hindi mawawala ang pagbabago ng isip, pagdadalawang isip kapag nandiyan ka na sa isang relasyon. Kung bakit merong mga relasyon na nagbabago yung ugali ng parte ng... kung bakit may isang relasyon na nagbabago yung ugali.
At nagiging parte yan ng pagpasok mo ng relasyon, kawan. Kasi kawan, hindi mo kasi masasabi minsan na handa na yung puso mo, handa ka na magmahal, pero yung mentally mo, hindi pa goods para pumasok sa relationship. Kasi lagi mong tandaan, kawan, na nandyan ang lahat ng tukso, nandyan ang lahat ng mga bagay na pwedeng magpabago ng isip mo, na sukuan mo yung taong minamahal mo. Lalo na, kawan, kung nasa relasyon ka, tapos yung partner mo, syempre, ang mga babae o lalaki, may mga palambing yan eh. May mga kanya-kanyang palambing yan at binabago nila yung ugali nila para subukan ka at mates kung talagang minamahal mo sila. And kawan, dyan mo masusukat yung sarili mo, kawan. Kung talagang hindi mo lang ba siya minamahal sa puso, kundi sa pag-iisip mo din. Kasi magkokontrol din ng mga emosyon mo, magkokontrol din ng sarili mo sa pagpasok mo sa isang relasyon na mahihirapan ka, kundi ang pag-iisip mo din. No, kawan? At sabi nga dito, kawan, ng isa pa nating kawan, gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sa iyo daw. No, pero dapat rin daw gamitin ang utak para hindi ka masaktan basta-basta, lalo na ang sarili mo. Oo nga naman, yun nga yung nasa title natin, kawan. At sabi pa dito ni Mary Grace, no? Ito, welcome back, Mary Grace. Ito, ang hugot niya daw ngayon, hindi porket single ka ay wala na daw nagkakagusto sa'yo. Baka busy lang daw si God sa pagsusulat ng love story mo. Marami kasing revision, pero wag ka mag-alala. Ipapakita niya din sa'yo yung mga tamang tao sa panahon na handa ka na. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo lagi, kawan, sa mga kawan natin dyan, kailangan maging handa ka talaga, no? Mentally stable at kailangan handa rin ang puso mo. Hindi naman kasi madali talaga pumasok sa relasyon, kawan. Ang hirap, kawan. Mahirap pumasok sa isang relasyon, lalo na kung nandun ka na talaga sa part ng buhay mo na padating na kayo sa parte ng parang, ito na tayo. Gusto ko na ng settle. No? Ang hirap na, kawan, tapos hindi ka pa ready. Yari ka talaga, kawan. No? Pag niyaya ka na bigla ng kasal nan, baka lumuwag ka bigla. Kawan, ikaw ba, kawan? Na ano mo na ba? Nangyari na ba sa yan? Yung matagal na kayong magkarelasyon. Siguro sabihin mo ng 4 years, 5 years. Enough na yan para yayain ka na magpakasal. Tapos biglang, hindi ka pa pala ready. Naranasan nyo na ba yan, kawan? O may kakilala kayong ganyan, kawan? Na, oo, alam niya sa puso niya na mahal niya yung tao na yun. Pero iniisip niya na hindi pa nararapat dapat magpakasal dahil hindi pa yun yung tamang oras. Pero kasi, kawan, minsan nagiging conflict niyan kapag yung isang nasa relationship, ready na, tapos ikaw hindi pa. Diyan nag-uumpisa yung paghihiwalay eh. Alam nyo, kawan, kwento ko lang sa inyo. May kakilala akong kaibigan ko. And sayang yung naging relationship nila from 9 years sila na magka-girlfriend-boyfriend. Nakakatuwa lang yun kasi since parang graduation yata nila ng elementary, tapos nag-high school sila, tapos nag-college sila, naging sila, kawan. And kaso sa kasamaang palad, kawan, yung ready na yung guy, yung ready na yung lalaki, nag-propose na. Pero hindi ko lang rin alam, kawan, kung wala naman sigurong babae na tatanggi, 'di ba? Kapag inalok na ng guy na magpakasal, 'di ba? Lahat naman syempre gusto magpakasal yung iba. Tsaka 9 years na sila eh. Pero pinagtataka ko lang, kawan, na tinanggihan niya yung lalaki dun sa offer na pagmamahal. And alam nyo, kawan, after ng pagmamahalan nila na yon, after ng pangyayari na yon, ng love story nila na yon, siguro mga 1 taon makalipas, nagkaroon na po ng partner na iba. At ngayon, kawan, kailan lang, ilang buwan lang yata, 1 buwan lang yata, kinasal na po sila nung partner niya. Tingin ko, kawan, doon pumapasok yung mga bagay na hindi sa tamang panahon. Pero nandun kayo sa tamang nararamdaman nyo sa isa't isa. Pero wala kayo sa tamang panahon. Kaya rin kayo nagkahiwalay.
Ang masakit lang dun, kawain, para dun sa kaibigan ko na lalaki, yung tipong siya yung nag-propose, pero sa iba nagpakasal yung babae. Di ba? Ang sakit yun. Ang sakit yun. Totoo yun. Ikaw ang nag-propose, ikaw ang naghanda, ikaw ang nag-alaga ng 9 na taon para dun sa tao na yun, para hindi mo saktan, build up mo, at yung ready ka na, hindi pa pala siya sa'yo magpapakasal. Kasi hindi pa yung handa yung pag-iisip niya para sa'yo. May naiisip pa siyang iba. At ang masakit doon, after a year, kinasal na yung girl sa ibang lalaki. Yan ang masakit doon, kawan eh. Kumbaga, alam mo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Tanungin mo minsan yung sarili mo, kung handa na ba yung pagmamahal mo sa kanya, pati yung pag-iisip mo sa kanya. Kasi kapag nagmamahal ka, puso ang ginagamit mo. Pero kailangan mong pag-isipan din yung pagmamahal mo, kawan. Kasi may mga times na magdadalawang isip ka eh. Meron nga dyan, ang saya-saya ng relationship nyo, pero mapapatanong ka sa sarili mo eh. Kami kaya talaga? Hanggang dulo. Hindi, totoo yun ha. Okay kayo ng karelasyon mo ha. Okay kayo ng karelasyon mo. Solid kayo ng karelasyon mo. Wala kayong pinagawain, pero tatanungin mo yung sarili mo. Minsan mapapatawa ka lang eh. Kami talaga kaya? Baka may something iba pa sa akin na papasok sa buhay ko. Hindi, totoo yan, kawan. Real talk yan. To be honest yan. At wag natin itanggi, kawan, na minsan pumapasok din sa isip natin na, eto na kaya yun? Siya na kaya talaga yung forever ko, lifetime ko? Diba? Minsan mo napapatanong ka eh. Ibig sabihin, kawan, yung mga ganong bagay, kailangan ihanda mo na yung puso't isipan mo kapag papasok ka na sa relationship. Kasi hindi mo inaasahan minsan, kawan, na may mga pagbabago ang isip natin na hindi nakokontrol ng puso natin. Tandaan yan. Mahirap yon. At kapag dumating ka na sa point na yun, kawan, na hindi na nakokontrol ng puso mo yung mga naiisip mo, yung taong nalaman ng puso mo, yung taong nilalaman ng matagal mong panahon na iniingatan, pwedeng mawala sa piling mo. Biruin mo, kawan ha, sample ko na yun ha, yung kwento ko ngayon, 9 years sila. Sinong titibag doon? Walang pag-aaway masyado. Pero ang dami nilang pinagsamahan na pagsubok. Oo, totoo yan. Sabi nga ni Cassandra, pinagtagpo sila pero hindi naman tinadhana. Kaya kawan, dapat lagi niyong tandaan sa buhay natin na may taong dadaan, may taong mag-i-stay ng matagal, pero hindi naman siya yung makakasama mo hanggang dulo. Kundi magbibigay aral o magbibigay leksyon sa bawat kwento ng buhay natin. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Alright mga kawan, we're back again. Alam nyo kawan, maraming umuugod dito mga kawan natin. Nagtitext sa mga GC natin. At sabi nga nila dito, kapag nagmahal ka, sundin mo ang puso mo pero dalhin mo rin ang utak mo. Baka kasi niloloko ka na ng taong mahal mo, masaya ka pa sa piling nito. May kakilala ako niyan. Kakilala ako ganyan. Pero okay lang. O, basta tingin ka. Ano, pag yung sinabi yung kakilala, ikaw lang ba kakilala ko? Di ba? Marami akong kakilala. Ito pa mga kawan, basa pa tayo ng mga kawan natin eh. Ito, sabi nga dito, bawal to basahin, mayayari ako. Oo, masakit talaga pag iniwan ka ng taong mahal mo. Pero walang sasakit pa sa sikong tumama sa kanto ng lamesa. Oo nga naman. Nakakangarag ng buong katawan. Kala ko seryoso yung babanat na itong taon to. Yung pala ang sakit ng siko pag tumama sa lamesa. Ito pa, mga kawan. Ito, sabi nga ng isang kawan natin dito from Lucena, naka-move on ka na? Sure ka? Marinig mo lang ang mga kantang to, I'll never go, one more chance before I let you go, my love is here, I love you, goodbye, maiiyak ka na kagad. Hindi kasi ganun kadali ang mag-move on, it takes
time. Oo nga naman. Yung kaibigan ko nga, Kawan, ilang buwan na nakakalipas. Mukhang babalik na naman eh. Mukhang hindi naka-move on. Mukhang mag-move forward na naman sila. Diba? Ito pa mga Kawan, last hugot na mga Kawan natin. Ako, dami yung hugot. Pwedeng hindi ko na mabasa yung iba na ito. Pero kung kaya pa naman ng oras, babasahin natin. Nakanood ka lang ng MMK, nag-assume ka na naman. Huwag kang umasang hanggang kaibigan ka lang. Talaga. Alam mo na, natatawa ako din sa mga ganyang Kawan. Alam niyo yung mga magpa-partner. Ito, nagigets ko yung point niya eh. Ito, pero papaintindi ko sa inyo mabuti ha. Nakaranas na ba kayo, Kawan, na manood kayo ng girlfriend mo, o partner mo, o jowa mo, o shota mo, o ano man tawag mo sa partner mo, Kawan? Na manood kayo ng sine, tapos nakarelate siya na nanloloko yung lalaki doon, tapos sasabihin niya sa'yo, di ba? Ganyan kayo? Di ba ganyan ka? Di ba? Mahilig sila mag-relate ng mga tao o sarili nila sa movie, tapos ibabato nila sa'yo. No? Siguro para kang si Jake. Ha? Sinong Jake? Yun ang loko dun sa pinikula. Anong pinikula? Yung Forever's Not Enough. Kawan. Tapos mahilig pa sila, Kawan. Mahilig din yung mga partner nating, Kawan. Nasasabihin nila, buti pa yung nandun buti pa si Ronnie dun sa pinikulang dun sa girl best friend. O ano meron dun? Napaka-loyal niya. Papaisip ko ngayon, bakit hindi ba ako loyal? Lagi niya kinukumpara yung sarili niyo sa iba, hindi niyo ikumpara yung sarili niyo sa sarili niyo. Di ba, Kawan? Mahilig natatawa ako dito sa hugot na ito ha. Okay to. And for the last hugot mga Kawan, babasahin ko ngayon. Sabi dito, girls, huwag puro gwapo, maging practical. Dapat yung mahal ka at kaya kang buhayin. Hindi ka mapapakain ng kagwapuhan na yan. Promise. Ang lilit kasi ng sulat eh. Ang lilit ng sulat kaya hindi ko maintindihan. Kaya ang bagal ko basahin. No, nga naman, no? Practical ka lang, no? Sige, K-drama pa more. Haha, di ba, brother? Oo, sa K-drama, no? Sasabihin, buto pa si Looking Way. Buti pa si Lugong Way. Ang bait-bait doon. Mapapaisip ka ngayon, bakit ako hindi ba ako mabait sa'yo? Buti pa doon doon sa K-drama pinanood ko, sweet-sweet nung lalaki doon. Ay, mapapaisip ka, ba't ako hindi ba ako sweet, no? Oo, no? Oh, tumataas ang standard ng mga babae dahil sa K-drama na yan, no? Pero hindi naman natin masisisi, gano'n talaga no? Sabihin man natin na okay drama, pero wala tayong magagawa. Yan na talaga standards nila. Kaya minsan, iniisip ko ako na lang sino ba yan? Jungkook. Ako si Jung Mangkok. Tipong nag-e-effort ka, mas sweet ka na, tapos nakanood lang ng K-drama, nagbago yung ihip ng hangin. Parang hindi ka na sweet sa akin ha. Parang gusto ko yung ginagawa ni Jungkook ha. Yung sumasakay sa kabayo tapos tumatakbo kayo na parang ang sweet-sweet niya sobra. Abay, ewan ko talaga. Ay nako, si Daming Sugat. Hello mga kawan, sa mga gusto pang umugod dyan, umugot lang kayo mga kawan. Alam nyo kawan, nanonood sa atin ngayon yung kaibigan kong yung 9 years sila na magka-girlfriend, tapos naghiwalay sila. Sabi niya dito, hanggang ngayon, DJ Lil Vinci, eto, makinig kayo mabuti. Nanonood siya eh. Napakinggan niya yung napakinggan niya yung natin, kwentuhan. Sabi niya, alam mo DJ Lil Vinci, kala ko mabuti kang kaibigan. Bakit mo ako nilaglag? Hindi, joke lang. Hindi ganun yung sabi. Sabi niya, alam mo DJ Lil Vinci, hanggang ngayon, makalipas ang 1 taon na mangyari sa akin yung mga bagay na yon.
parang hanggang ngayon masakit pa rin sa puso ko. Lalo na yung nakita ko yung girl na meron na siyang iba at masaya na siya sa iba. Hindi naman sa nagiging bitter ako o nagiging malungkot lang ako para sa sarili ko. Kung hindi dahil nalulungkot ako sa mga na-invest ko na oras, panahon na hindi naman pala sa akin hanggang dulo ng panahon. Ang sakit naman yun. Parang nagsisisi tuloy ako na inopen ko yun. No? Anyway, mga kawan, yun nga, no? Para sa akin, brother, walang ibang magpapalaya o walang ibang makaka-move on sa mga sakit ng nararamdaman mo kung hindi ikaw lang din. And naniniwala ako na kaya mo yan, brother, kasi makalipas na 1 taon na nangyari yung mga bagay na yan. Kaya naniniwala ako na kaya mo yan, malalagpasan mo din yan. No? Sabi nga dito ni Jessa Tabon Mendoza, aanihin mo ang gwapong lalaki kung yung gwapo niya is di ka naman matatrato ng maayos. Di naman lahat ha, konting mga lalaki, gwapo lang nagdadala pero di naman mapapakain yan. Oo nga naman, aanihin mo naman ang magandang babae kung hindi ka rin kayang mahalin hanggang dulo. No? At aanihin mo rin naman ang babae na marami namang minamahal at hindi lang ikaw. No? Lagi na lang kasi nagiging example kaming mga lalaki. Hindi ba pwede maging example yung mga babae? Paano kami mga cute? Di ba? Kaya nga dito na lang kayo. Hindi na kayo kailangan maghanap ng pangit. Kailangan nyo lang maghanap ng cute. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng cute at ibigin mong tunay. No, DJ, no, direct yung Tayo TV, no? Oo nga naman, no? Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Nalungkot nga ako dun sa kaibigan ko na nag-share siya ng kwento sa ating kawanan. 9 years, biruin mo, 9 years kawanan. Tagal niya nakasama yung girl. Biruin mo, 9 years. Tapos ang masakit dun kawan, sa iba nagpakasal. 'Di ba? Yung babae. 'Di ba? Alam mo, ang bait ng kaibigan kong lalaki, sabi niya nga sa akin kanina, nagbibiroan pa kami kanina. Sabi niya, DJ Lil Vinci, iba ka na talaga ngayon. Kumbaga, DJ ka na, no? Parang dati, mga payo mo sa akin, man-chicks na lang ako. Pero ngayon, maging maayos ang sarili ko. Yun ang pinaka-the best, no? Alam mo, kawan, lagi kong sinasabi sa inyo, na kapag kayo nasaktan, huwag nyong sirain ang sarili ninyo. Ayusin ninyo ang sarili nyo. Yun ang pinaka-the best doon. At yun ang pinaka-maganda na gagawin ninyo sa buhay ninyo. No? Alam nyo kawan, sa buhay naman natin, sa buhay natin ngayon kawan, kailangan natin talaga ayusin yung sarili natin. No? Para kapag makakilala tayo ng ibang tao, kaya rin natin sila matulungan. Hindi sila yung tutulong sa atin, no? Kasi kawan, ako nakikita ko kawan, mas okay na ikaw yung tumutulong at bumubuo ng tao dahil kilala mo na ang sarili mo at buo na yung sarili mo kaysa magpapabuo ka sa ibang tao. Na kung yun na magiging mindset natin kawan, pare-parehas tayo na magiging maayos at magiging maganda ang buhay. No? Kung ikaw ay babalik sa ex mo, make sure mo na gagamitin mo ang utak mo at puso mo. Hindi na ang iyong pakiramdam lang at puso dahil baka ikaw ay mabiktima na naman ng pagiging marupok mo. Yun, no? Sabi nga, dun nga sa kinento mo, DJ, I don't believe na in long-term relationship, madalas sila pa ba yung walang happy ending na nag-e-end na lang sila sa nagkakasawaan sa isa't isa. Ba't kayo ganun? Alam nyo kawan ako, tingin ko hindi naman nagkakasawaan. Hindi naman siya nagkakasawaan. But, ang mahirap kasi kawan, yung hindi kayo nasa tamang panahon. Nasa tamang tao ka pero wala ka sa tamang panahon. Totoo yan Totoo yan. May mga taong nasa tama kang tao pero wala kayo sa right time. What do you mean, DJ Lil Vinci, ng tamang tao? Tamang tao na mapapasaya ka, mapapaligaya ka, iingatan ka, aalagaan ka. Yun ang mga tamang tao Pero yung tamang panahon na hindi talaga yun yung panahon para sa inyo, kahit anong pilit nyo, kahit anong ayos nyo,
Wala lang din. But alam nyo kawan ang pinakamaganda lang rin naman dun sa nangyari sa kaibigan ko, nag-end sila na maayos. Yung closure talaga, hindi yung closure. Closure talaga. Yung may maayos na closure kawan. Hindi yung closure. 'Di ba? Iba yung tono ng closure sa nag-closure talaga. Ha? Alam nyo na yun Pag niyayakin ng closure ng mga ex nyo, nako, ayusin nyo Make sure nyo na closure talaga ha. Hindi yung close open ha. Anyway mga kawan yun nga kumbaga hindi naman sila nagkasawaan. But nakikita ko lang din talaga siguro yung mga panahon na yun, wala sila sa tamang panahon. Wala sila sa tamang panahon para maging isa't isa. Yun Kahit minsan kasi nasa tamang tao ka na kapag hindi ka pa ready, wala Walang mangyayari. Kapag ikaw ay hindi pa buo ang iyong sarili, kahit nasa tamang tao ka na, hindi magkakatuluyan. Pero mo 9 years, no? And tingin ko kawan na magiging aral lang sa atin dito. Sabi nga dito, ang hirap kasi sa mga babae maghanap Pag hindi mo na naibigay yung oras at atensyon mo, iba na hinahanap. Pero may mga babae din na nakakaintindi ng kahit wala kang oras, panahon. No? Pero yun nga kawan kasi, mahirap kasi pag naghanap na rin ng babae. Alam mo kawan, sabi nga daw nila, mas masakit, eto kawan to be honest kawan, and real talk kawan, real talk to para sa ating lahat. Real talk to para sa ating lahat. Hindi porket tingin nyo sa aming mga lalaki ay matitigas kami. Kami kaya naming unang magloko, maghanap, ay hindi na kami masasaktan kapag iniwan nyo kami. Hindi nyo ba alam na mas masakit sa aming mga lalaki na kami ang iwanan ng babae lalo na kung tunay ang pagmamahal namin? Totoo yun. Alam nyo kawan, mas matibay sa iwanan ang babae. Tingin ko kawan, kaya bakit minsan mas nauuna nang iiwan ng lalaki? Kasi takot sila maiwanan. At ang pinakamasakit na mangyayari sa lalaki yung iwanan. Pero saludo ko sa aking kaibigan. Dahil kahit ganun man ang nangyari sa kanya, pinili niya pa rin na maging maayos ang sarili niya. Mahirap man, makausad, makamove forward, makamove on. But, kailangan mong piliin na ayusin pa rin ang sarili mo. Hanggang sa dulo. No, sabi nga, para si Miss Melanie Marquez Khan, 10 years in relationship pero di sila nagkatuluyan, brother. Diba? May mga ganun talaga May mga ganun talaga. 15 years, 10 years. Kung kailan yung kinabukasan na yung kasal, dun pa naghiwalay. Diba? May mga ganung kwento kawan. But, ano man ang mangyari sa atin, ano man ang maging mangyari sa kwento ng iyong pag-ibig, piliin mo pa rin maging mabuti at piliin mo pa rin magmahal ng totoo sa araw-araw. Huwag kang madala magmahal. Kasi kaya ka nakakaranas ng sakit, hirap, kasi nasa preparation ka. No? Nandoon ka kawan. Sabi nga dito, Tintin Sales, nasisisi na naman ng babae na po. Hindi. Lagi niyong tandaan na mapababae man o mapabalalaki man, pwede magsawa, pwede magloko, pwede mag-iwanan. Nasa tao lang kung paano niya ikikip ang love ng isa't isa. Anyway mga kawan, lagi niyong tandaan at lagi kong pinapaalala sa inyo na gamitin ang puso at isip para hindi ka masaktan. Hindi ka mahirapan sa pagpasok mo sa relasyon. Hindi madali ang love na salita na unawain dahil malalim yan. At hindi rin madali ang pumasok sa relationship basta-basta. The more na lumalalim, the more na tumatagal kayo, hindi kayo sinasabi niyong tumatatag kayo, the more na maraming challenges na pumapasok sa buhay niyo. Kailangan maging malakas ang pananalig niyo at pagiging matibay niyo sa isa't isa. Kaya kawan, keep safe always and God bless you. Ang lagi niyong tandaan na kailangan mo maging matibay at maging magaling sa buhay para darating ang panahon na ikaw naman ang titingalain at ningning na parang bituin. At sa bawat awitin na ating napapakinggan, meron tayong hugot na pwedeng
pagkwentuhan. Kaya maraming salamat mga kawan. Keep safe always. God bless you. Happy Monday. Ingat kayo sa mga pag-uwi nyo. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!